kung sakaling isa lang bilang isang resource person, kunwari, Senator Mark Villar, di ba? Paano ba yun? Magiging resource person po ba siya? Ganun po ba yun? I don't think the term resource person can be used or should be used. I'm not sure. Pero sa akin kasi, if you're a member of the Senate and you're a member of the committee, we can ask each other questions through the chairman, of course. Yeah. Basta through the chairman, we can ask each other questions. If the committee prefers to talk or to ask a particular senator to testify, testify ba yan? Pwedeng parang resource person, but still ikaw ay senador eh. Kasi sa House, congressman pa yung sinasabi nila eh. Nung sinasabi nila, imbitahan nila sa Grace po, walang parliamentary courtesy na babiolate doon kasi hindi na senador si Grace po. Private citizen na. Oo. Ngayon, kung let's say, palagay mo sa amin, iimbitahin namin si Saldico, may parliamentary courtesy, mo na sila. Sa amin din, ganun din. Kung tatanungin nila, let's say, DPWH former Secretary, Senator Villar, iimbitahin nila, teka mo na, may parliamentary courtesy, kami na lang ang magtatanong sa kanya. Parang ganun. Pero sa inyo, pwede nyong imbitahin si former Senator Grace po, di ba? In her personal capacity, in her private capacity now, dahil dati siyang Finance Committee Chair. Pwede. Lalo na pagdating sa budget deliberations. Not necessarily sa Blue Ribbon. Not necessarily doon. Pwedeng doon sa budget deliberations. Mas practical na doon sila imbitahin at doon sila tanungin. Teka muna, ano ba nangyari last year? Paano ba itong ginawa ninyo rito? Paano bang pinasok itong ganito? Di ba? Ano nangyari sa BICAM? Ganun eh. Yun nga eh. Parang siguro naman any reasonable person would be curious given the huge amounts of insertions, hindi po ba? Hindi naman siguro rocket science para matuntun kung sino yung mga nagsingit ng mga dambuhalang insertions na yun. Kasi si Congressman Toby, nung isang gabi, guess ko po siya, sabi niya, nasa 13.8 billion yung insertion ni Zaldico sa BICAM. At meron siyang USB, di ba? Gusto niya i-flash doon sa House hearing, pero hindi siya pinayagan. Diba? Kumbaga, si Toby Chanco, nakuha niya yung detalye. Di magkaalaman kung totoo, di ba? Bakit parang hirap-hirap ilabas yung ganyan detalye? Nabanggit ba ni Toby kung saan niya nakuha? May mga may mga data eh. Pero hindi niya binanggit exactly. Oo. Ang pagkakaalam ko, meron kaming kasama na may nasilip na ganyan eh. Hintayin kaya natin yung ano ba ngayon? September 5? September 5 po. 6, 7 linggo, no? September 10. Binibigyan na kita ng tip. Ano po meron sa September 10? September 10, may titindig sa Senado. Medyo may dalang listahan. Nung mga nag-insert po? Paligay ko, pareho ng listahan ni Toby. Oo. Ayun. Masarap ano. Matagal ko nang inihintay. Hindi, narinig ko lang yan. Ako I don't want to confirm it, but I heard. So medyo, kung ganyan yung nangyari kay Toby, parang hindi siya pinayagan, sa Senado, hindi pwede yan. Papayagan namin yan. Ito pa yung isa ko pong punto, no? Parang pwede ba naman magkaroon ng ganyang kalalaking insertions nang hindi alam nung Speaker, Senate President, APRO Chair, at saka ng Finance Committee Chair? Posible po ba yan? Posibleng hindi malaman? Posible bang hindi alam ng apat na yon yung mga ganyang kalalaking insertions? Oy, imposible. Imposible. Lalo na yung dalawang chairman. Imposible. Ano? Sa Senate President, kung nakialam, imposibleng hindi niya alam. Ano? Sa Speaker, ganun din. Pero kung hindi nakialam, kung walang nagsumbong o walang nagtip sa kanya, hindi basta-basta malalaman. Example, kaya maganda na. Senate President ako 4.5 years. Sa 4.5 years ko, 4 ang naging speaker na counterpart ko sa House. Senate President pa rin ako,
Speaker si Bebot Alvarez. Oo. SP pa rin ako, Speaker si Gloria Macapagal-Arroyo. Tapos SP Martin, pa rin ako, Speaker si kahit ano, Alan Cayetano. Panahon ng pandemic yan. si At Lord yung Alan Velasco. si Lord Velasco. Okay. Kahit minsan lang ako umattend ng BICAM kay Bebot Alvarez kasi sinabihan ako ni Rudy Pareñas, yung partner ko. Sabi ni paring Rudy, na pare, a-attend ka ba? BICAM. Yun yung main, yung BICAM, yung kauna-unang meeting sa EDSA Plaza gagawin kung I remember it right. Sabi ni Rudy Pareñas, pare, dadating si Bebot eh. Baka gusto mong pumunta. Okay, sabi ko. Kasi ang kinalakhan ko, ang kinatutunan ko, mula kay Neptali na naging unang Senate President ko hanggang kay Manong Johnny, ang Senate President, di umattend sa BICAM. Yung ang bida doon, yung chairman ng appropriation. At saka ng Lagi, finance. kaya hindi ako umattend. Pero yung first time, attend ako dahil si Bebot, Brad ko pa. Si Rudy Pareñas pa yung nag-imbita sa akin. So nagpunta ako. Yan, nandun kami dalawa, nagkamayan kami. Tapos nag-convene si Loren si Ed Angara, si Sunny Angara. Sunny Angara yung inabot ko eh. Loren, nag-convene sa kabila. Sino nga ba? Hindi ko matandaan yung house. Anyway, pagkatapos nun, alis na kami. Okay. So kung may mangyayari doon, kung hindi ko pinakialaman o walang nagsumbong sa akin, hindi ko malalaman. Ito na ngayon. 2019, Gloria Macapagal-Arroyo ang speaker. Senate President ako. Nag-BICAM sila. Big BICAM. Nag-small BICAM. Nag-report sa akin. Loren, ito ang ratify. Ito ang napag-usapan sa BICAM. Disagreeing provisions na ayos. Okay. Niratify ng House. Niratify namin yung BICAM. Okay? Piprint ng House. Pipirma ni Gloria, papadala sa akin, pipirma ko, papadala kay Presidente Duterte. Okay. Nag-print ang House. Pasok si Ping sa akin. Partner, sabi niya, merong nagbulong sa akin doon sa LBRMO ng House at saka dito sa atin. Sabi ganon. Kinakabahan. Bakit? May nagsingit ng 75 billion. Ano? Last minute. Last minute. Tapos na yung notification. Tapos na yung BICAM. May nagsingit ng 75 billion. Ano? Sabi ko, asan? Papunta rito sa'yo eh. Sabi niya, pinirma mo na ba? Hindi ba? Sabi ko, ba't ko pipirma? Hindi ko may pirmahan yan. December yan ha, magpapasko. Hindi ko pinirmahan. May pinapunta sa akin yung house na congressman, sumalangit nawa. Wala na siya eh. Kinakausap ako, iniexplika. Sabi ko, hindi niyo ako kilala, no? Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, hindi pwede yun, mali yun, alisin niyo. Kaya, anong paliwanag? Bakit daw nila isiningit yun? Anong sabi sa inyo ng congressman? Hindi ko na matandaan yung exact kung sinasabi niya. Maraming bola eh. Na hindi raw na isama talaga kasi daw yun eh dapat na pag-usapan pero hindi raw na ipasok. Nakalimutan daw. Parang ganun. So pinapasok. 75 billion? Makakalimutan. 75 billion ano? Tapos parang dumadialog sa akin ng hindi kasi yung ano naman yung 50 yung gagamitin ng ano eh. Baka 50 yung sa hindi na isama sa House eh. So pwede sa Senate yung ano. Alam mo, nung sinikentohan niya ako ng gano'n, hindi ko na sabihin ko sino. Sabi ko nga, sumalangit na. Masama loob ko eh, kasi parang ang taloob-loob ko. Anak na siya, parang hindi pala ako kilala nito mga ito, gano'n ano. So anyway, hindi ko pinirmahan. Pagdating ng January, ito na, nagtatawag doon si Bingbong Medaldia, Executive Secretary ni Digong. Ayan, nandiyan niya si Bingbong, tanungin niyo. Alam niya. Sabi ko, hindi ko pipirmahan to. Bakit? May siningit sila eh. 75 billion eh. Naratify na namin eh. Bakit ano? Pinirmahan na ng GMA eh. Sabi ko, pinirmahan na eh. Nandito sa opisina ko, hindi ko pipirmahan to. Sabi ko, pasensyahan tayo. Sabi ko, mahirap ito. Umabot na ng 3rd week o 4th week, last week na ng January. May mga gumagapang, may mga kangay nakikiusap. Hindi talaga ako pumayag. So, ang ginawa namin, finally,
si Frank Drilon ang nag-solve ng problema. Nag-meeting kami, si Frank, ako, si Ping, si Lawrence, si Gringo, si Mick Subiri. Meeting kami. Ang sabi ni Frank, pwede yan para hindi ma-reenact. Mag-reenacted na eh. Last week of January na eh. Pwede yan, suggestion niya, pabito mo. Yung item na yon. Yung item na yun. No? Eh, alam ni Ping yung listahan. Di ba? Na-identify niya isa-isa. Oo, alam ni Ping kung saan eh. O sabi ko, sige, ako. Tinawagan ko si Bingbong Medaldia. Sabi ko, ES, ito, pipirmahan ko to para lang huwag mag-reenact ha. Pero, ibibito ninyo. Ililista ko yung bito. Ililista ko kung ano yung tatanggalin nyo. Ha? Sabi ko, binigay kay Presidente yung sinabi ko, balik sa akin, sabi, okay daw. Okay, good. Sabi ko, o ganito. Ito makikita mo sa history to, Christian, ha? Mula ng panahon ni Quezon hanggang ngayon. Isang budget lang ng gobyerno, ang GAA na makikita mo na may annotation ng Senate President. Yun lang budget na yun noong 2019. Nilagay ko, in-annotation ko noon, with reservations, Mr. President. Nilagay ko yung tapos herewith attached is so and so, ganyan-ganyan. Nilagay ko, kinabit ko ngayon yung laman ng ibibito. Okay, pinadala namin. Ito na. After 1 week, tawag si Bingbong. Tanda ko pa yun. Nandun pa kami sa opisina ni Ricky. Tawag si Bingbong. Sabi niya, Boss, SP, kasapin ka na ni Boss. O, sige, ikaw. Binigay kay President Duterte yung telepono. Kaya kung kinikwento ng buo, dahil maganda itong kwento to eh. Sabi ni Digong, ang tawag sa akin ng padre, sabi niya, okay na. Binito ko yung binito ko yung 95. Sabi niya, boss, sabi ko, 75 lang yun. Hindi, may nakita pa kami 20. Di ba yun? Nakita mo, antindi. Hindi ba? Kaya yung tanong mo sa akin, kaya ba dapat ba alam ng Senate President yan at saka Speaker? Oo, kung nakialam ka. Alam mo. Ngayon, kung walang magsusumbong sa'yo, hindi mo basta malalaman. Pero Tito Sen, yung pinapabito nyo na 75, ha? Gano'ng karami rin yung flood control? Meron po bang flood control doon? Ay, sa 75, hindi. Puro infrastructure naman na kung saan-saan. Infra. E di, inaway ba kayo ng mga kongresista na nagpasingit pagkatapos? Hindi Hindi, walang nang-away sa akin eh. Walang nagbanggit eh. May doon na ba kayo na baka may mga kikita sana doon? Wala na. Natatahimik lahat eh. Kasi baling nagkasumbungan eh. Nasumbong sa akin. Sinumbong ko kay Digong. Di ba? So, wala naman. After that, wala na. Parang baga sa ewan ko, baka naman totoo yung sinasabi sa akin na meron na silang nakalimutan. But then again, we already ratified it eh. Kaya ayoko. Di ba? Doon sa huling hearing ng House, si Toby Chanco, di ba, challenge siya yung yung Infracom. Ba't hindi nyo isamon si Magalong? Para magkaalaman kung ito yung sinasabi niya. Sa Senado po ba, would you prefer na imbitahan din itong si Mayor Magalong para alamin din kung ano alam niya about this corruption? If necessary. Kung meron siya mga dokumentong ilalabas doon sa House, kasi ang alam ko kung mag-a-attend siya, sabi niya, meron siya mga dalang dokumento, ipoprove niya. Di ba? Kung meron ganun, pwede rin imbitahan sa Senado yun. As a matter of fact, si Mayor Vico, ready siya na kung kailangan imbitahin siya. Pinasabi niya sa akin na pwede siyang umattend pagka kailangan. At kung mayroong mga tatanungin tungkol doon sa siyam na mga construction company nila Diskaya. Ipapaalam ko sa committee kung kailanganin, kung kailangan sila.